Labis-labis ang pagsisisi ni Elise nang matuklasan niyang hindi pala tunay na pagmamahal ang ipinadama ng kanyang asawa. Si Lucian, ang lalaking minahal at pinagkatiwalaan niya, ay nais lang palang makuha ang lahat ng yaman ng kanilang pamilya bilang paghihiganti sa pagkamatay ng ama nito na di umano'y kagagawan ng daddy ni Elise. At dahil sa labis na pagtitiwala, naibigay niya rito ang lahat, maging ang kanyang puso at katawan. Ngunit matapos makuha ang lahat, pinapirma siya ni Lucian sa annulment papers. Sinabing ayaw na siyang makita pa kailanman. At iniwan siyang wasak na may kasamang bilin na kailangan pag-uwi nito, wala na siya sa mansyon. Pag-alis niya sa mansyon, saka lamang niya natuklasan na nagbunga ang peking pagmamahal na iyon. Dala niya sa kanyang sinapupunan ang anak ng lalaking pinakakinamumuhian niya. Pinili niyang wag nang ipaalam pa kay Lucian. Tiyak na wala rin naman itong pakialam kahit nagbunga ang paggamit nito sa kanya. Ngunit sa paglaki ng kanyang anak, halos mamatay na sila sa gutom na mag-ina. At sa muling pagkikita nila, napilitan si Elise na ibenta ang sarili sa nag-iisang lalaking kanyang minahal at labis niyang kinamumuhian, ang dati niyang asawa. Lucian? Ano to? Nanginginig ang tinig ni Elise habang hawak ang mga papel na iniabot ng kanyang asawa. Annulment papers. Malamig na sagot ni Lucian. Pirmahan mo at pagbalik ko mamayang gabi, siguraduhin mong wala ka na rito sa mansyon. Nanlaki ang mga mata ni Elise. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Para siyang binagsakan ng malaking bato sa dibdib. Kasal tayo, Lucian. Mahina niyang wika. Bakit mo to ginagawa? Ngumiti si Lucian, pero hindi iyon ngiti ng pagmamahal, kundi ngiti ng panlilinlang. Tapos na tayo, Elise. Hindi na kita kailangan. At isa pa, lahat ng meron ka, akin na. Naguluhan si Elise. Anong ibig mong sabihin? Ibinato ni Lucian sa mesa ang isa pang makapal na dokumento. Tingnan mo, yan ang pinapirmahan ko sa iyo nung nakaraan. Hindi mo man lang binasa, at dahil pumirma ka, binigay mo na lahat ng meron ka sa akin. Nanginginig ang kamay ni Elise habang binubuklat ang papel. Nandoon nga ang pirma niya. Naalala niya ang araw na iyon na pagod siya galing sa isang event. Hawak ni Lucian ang dokumento at sinabi nitong, mga papeles lang ito sa negosyo, mahal. Pirmahan mo na. Hindi na siya nagtanong dahil buo ang tiwala niya rito. Ngayon, yun pala ang mismong dahilan ng kanyang pagkatalo. Lucian? Halos umiiyak na ang tinig ni Elise. Hindi ko alam. Akala ko, simpleng papeles lang yun. Kasalanan mo. Malamig na tugon ni Lucian. Ikaw mismong pumirma, kaya ngayon wala ka ng karapatan dito. Parang gumuho ang mundo ni Elise. Ang lalaking minahal at pinagkatiwalaan niya, ito mismo ang sumira sa kanya. Mahal kita, Lucian. Lahat binigay ko sa iyo. Puso ko, sarili ko. Bulong niya habang tumutulo ang mga luha. Ngunit tumitig lang sa kanya ang lalaki. Walang kahit kaunting awa. Hindi ko kailangan ng pagmamahal mo. Ang gusto ko lang ay mawala ka sa buhay ko. Hindi na napigilan ni Elise ang malakas na paghikbi. Napaupo siya sa gilid ng kama. Hawak-hawak ang annulment papers. Ang mga salitang nakasulat doon ay parang mga kutsilyong tumatama sa kanyang dibdib. Pirmahan mo na lang, Elise, sabi ni Lucian. At umalis ka na. Lucian, pakiusap. Halos pagmamakaawa ang tinig niya. Huwag mo namang gawin to. Mag-asawa tayo. Ngunit tumalikod si Lucian at dumiretso sa pinto at tuluyan siyang lumabas. Iniwan si Elise na wasak ang puso.
naiwan si Elise sa silid. Mag-isa, umiiyak. Ang kwartong dati ay puno ng alaala, ay ngayon ay para bang isang malamig na kulungan. Tila ba pinipiga ang kanyang puso. Kinuha niya ang mga lumang larawan nila ni Lucian na nakalagay sa mesa. Isa-isa niya itong hinawakan. May litrato ng kasal nila kung saan nakangiti siya habang hawak ang kamay ng lalaking nangako ng habang buhay. Mahal kita, Elise. Iyon ang sabi nito noon. Ngunit ngayon, lahat ay kasinungalingan. Napahagulhol siya. Bakit mo ako ginamit, Lucian? Bakit mo sinayang ang pagmamahal ko? Walang sumagot. Tanging katahimikan lang ang kasama niya. Mabigat ang dibdib. Tumayo siya at lumapit sa aparador. Binuksan iyon at kinuha ang ilan sa kanyang mga damit. Isa-isang inilagay sa maliit na bag. Habang ginagawa iyon, tuloy-tuloy ang pagtulo ng kanyang mga luha. Bawat damit na kanyang inilalagay sa bag ay may kasamang alaala. Mga gabing kasama si Lucian. Mga halakhak. Mga yakap. Ngayon, lahat yon ay wala ng halaga. Paano na ako? Bulong niya habang pinupunasan ng luha. Umupo siya sandali sa gilid ng kama. Hawak ang bag. Pinilit niyang lakasan ang loob pero paulit-ulit niyang naaalala ang malamig na tinig ng asawa. Pagbalik ko mamayang gabi, wala ka na rito. Nilingon ni Elise ang silid, ang malambot na kama, ang cabinet, ang mga kurtina, ang mga painting sa dingding. Lahat ito ay inakala niyang magiging parte ng masayang buhay nila. Pero ngayon para sa kanya, wala na itong saysay. Pinunasan niya ang luha, ngunit agad na napalitan ng bago. Napapikit siya. Pilit inaalala ang araw ng kanilang kasal. Kung paanong hawak ni Lucian ang kanyang kamay, kung paano siya nito titigan, na parang siya lang ang babae sa mundo. I love you, Elise, sabi nito noon. Kinuha niya ang bag at huminga ng malalim. Alam niyang wala na siyang lugar dito. Kailangan na niyang umalis. Habang papalapit siya sa pinto, muli siyang lumingon sa paligid. Sa loob ng ilang buwan, ito ang naging tahanan niya. Ngayon, isa na lang itong alaala ng pagkawasak ng kanyang mga pangarap. Tumulo ang huling patak ng luha mula sa kanyang mga mata. Isinara niya ang pinto ng silid at sa isip niya ay tuluyan ding isa ang yugto ng kanyang buhay kasama ang lalaking minahal niya. Dala ang pera na natitira sa kanya na hindi alam ni Lucian ang tungkol doon. Nagtungo si Elise sa probinsya para doon na manirahan. Wala na rin naman siyang mapupuntahan dahil ang dating mansyon nila ay ibinenta niya nang maging mag-asawa sila ni Lucian. Kung sana lamang ay nakinig siya sa kanyang mga kamag-anak ay hindi mangyayari sa kanya ang lahat ng yon. Pero huli na para magsisi dahil alam niyang wala nang magbabago pa. Maling lalaki ang minahal niya, kaya ngayon lahat ay wala na sa kanya. Di niya na mababago pa ang nangyari na. May pambayad ka ba? Humanap siya ng pwedeng matutuluyan. Agad siyang naglabas ng pera upang ipakita dito. Napangiti ang landlady. Kinuha nito ang pera saka binuksan ang pintuan ng apartment na may mga gamit naman na. Mabuti na lang at may pera ka dahil hindi talaga ako tumatanggap ng walang pera eh. Iniwan na siya sa loob ng apartment. Malalim siyang napabuntong hininga. Nasa isip niyang bawiin ang lahat kay Lucian, ngunit ano pa bang magagawa niya? Wala na siyang sapat na pera, kaya wala siyang ibabayad sa abogado. Kaya bukas na bukas rin, maghahanap siya ng pwedeng pagkakitaan. Nang sa ganon, ay di siya mawala ng panggastos para sa kanyang sarili. Samantala si Lucian ay nasa kanila. Hindi sa naging tahanan nila ni Elise, kundi ang bahay kung saan nandoon ang nanay niya. Ginawa mo pa rin? Galit na tanong ng mama niya. Ang natirang magulang sa kanya mula nang mawala ang tatay niya dahil sa ama ni Elise. Para saan pang lahat ng paghihirap ko, ma, kung hindi ko sila magagantihan?
Aniya, hinarap ang ina. Di makapaniwalang tumingin ito sa kanya. Magagantihan? Hindi ang ama niya ang ginantihan mo, kundi ang anak. At alam nating dalawa na wala siyang kasalanan. Hindi niya nga alam kung anong ginawa ng ama noon. Paliwanag nito sa anak, ngunit ang pag-iling ang naging tugon ni Lucian. Alam niyang wala na ang ama niya, ma. Kaya sino pang pagagantihan ko? Ang mahalaga sa akin ngayon, inasa akin ang lahat ng perang galing sa mga magulang niya. Dagdag niya pa sa ina, napailing na lang ang ginang sa sinabi ng anak. Mabuting babae sa Elise, kaya labis kong pinagsisisihan na hindi kita agad na kumbinsi na huwag gawin sa kanya yon. Pero sana, mapagtanto mo anak na mali ang ginawa mo. At kailanman ay hindi magiging tama yon. Tinalikuran na nito si Lucian na naiwang inis dahil sa sinabi ng mama niya. Sino ba ang anak? Siya diba? At hindi naman si Elise. Pero ang mahalaga, masaya siya sa ginawa niya. Ilang araw, mula nang umalis si Elise sa mansyon nila ni Lucian, ay nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang katawan. May nakuha na rin siyang trabaho sa isang coffee shop, pero bigla naman niyang napagtanto na hindi nga pala siya dinadatnan. Habang wala pang bumibili, nagpaalam si Elise sa kasama na magbabanyo na muna siya. Humarap siya sa salamin. Kitang-kita niya ang pagka-stress sa kanyang muka. Mapait siyang napangiti sa harap ng salamin. Pero hindi naman siguro. Hindi pwede dahil hindi niya alam ang gagawin. Hindi niya alam kung kaya niya bang bumuhay ng bata sa kalagayan niyang iyon. Matapos ang oras ng kanyang pagtatrabaho, ay umuwi na rin si Elise sa apartment. At dahil wala siyang kasama, siya rin ang gagawa ng lahat para sa sarili. Magluluto na nga sana siya nang makaramdam bigla ng pagkahilo. Kaya naman naupo na muna siya para pansamantalang mawala iyon. Saka siya muling kumilos. Ngunit hanggat hindi niya nakukumpirma, alam niyang wala siyang dapat na ipangamba. Pero kinabukasan, pagkagising pa lang niya, diretso siya sa banyo. Doon siya sumuka. Hindi siya pwedeng manghula lang. Mabuti na lang at may oras pa. Kaya bago pumasok sa trabaho, ay bumili muna siya ng PT. Bumalik sa kanyang apartment para gamitin iyon. At ganoon na lamang ang takot niya nang makita doon ang 2 linya na nagpapatunay lamang na buntis na siya. Dinadala niya na ang magiging anak nila ni Lucian, ang walang kwenta niyang ex-husband. Oo, ex-husband. Dahil nang umalis siya sa mansyon, ay pinirmahan niya ang annulment paper gaya ng gusto nito. Hindi mo ba lang ba siya hahanapin? Hindi mo ba itatama ang ginawa mo? Mabilis na nawala ng gana si Lucian dahil sa narinig. Ito na naman ang mama niya. Sinisimula na naman ang usapan tungkol kay Elise na ayaw niya. I have nothing to do, ma. Wala akong balak na hanapin pang babaeng yun. Besides, I don't really love her. Alam niyo yan. Nagpunas muna siya ng bibig, saka tumayo. Ganyan ka na ba kawalang puso? Hindi ka namin ganyan pinalaki na... Wala na si Papa, kaya huwag niyo na siyang banggitin pa. At kahit anong sabihin niyo, hindi niyo na mababago pang desisyon ko. Aniya, saka iniwan ng ina sa dining area. Narinig pa ni Lucian na tinatawag siya nito, pero hindi niya na iyon pinansin pa. Dumiretso si Lucian sa kanyang kumpanya, ang kumpanyang kanyang pinaghirapang makuha, habang ang mga negosyo din nila ni Elise ay nasa kanya na rin. Samantala si Elise ay nasa trabaho niya sa coffee shop. Okay ka lang ba? May pag-aalalang tanong ng kasama niya. Nakaramdam kasi siya ng pagkahilo. Pinaupo siya nito. Ang totoo niyan, buntis kasi ako. Pag-amin niya rito. Umawang ang labi nito sa kanyang sinabi. May sasabihin pa sana ito sa kanya. Kaso lang, biglang may dumating na mga customers, kaya itinuloy nila ang pagtatrabaho. Sa kanila pinag-usapan ang tungkol sa dinadala niya. Anong plano mo? Ang totoo niyan, hindi ko pa alam. Ikaw lamang ang makakapagdesisyon niyan. Ayoko magsalita ng kahit ano.
pero hindi ko makakayang ipalaglag. Aniya, napangiti ito. E di kung ganon, ipagpatuloy mo. Malay mo, inilaan talaga siya ng Diyos para makasama mo. Hindi ba sabi mo wala ka ng pamilya? Napangiti na lang siya sa sinabi ni Camille. Pagkatapos ng trabaho, ay diretso uwi na siya. May nadaanan pa naman siyang bilihan ng ulam. Gulay ang kanyang binili. Nahaplos ni Elise ang kanyang tiyan na wala pang masyadong umbok. Oo, galit siya sa ama ng kanyang dinadala. Ngunit hindi niya ito idadamay sa galit na nararamdaman niya dahil labas na doon ang sanggol. At baka nga tama si Camille, nalaan ito para hindi siya maging mag-isa sa buhay. Matagal niyang napagkasya ang kanyang pera sa upa, gastusin at iba pang mga kailangan. Nagpatuloy din siya sa pagtatrabaho hanggat hindi pa lumalaki ang kanyang tiyan. Pero nang maging maselan ang kanyang pagbubuntis, ay kinailangan niyang tumigil sa pagtatrabaho at magpaalam na kay Camille. Mabuti na lang talaga at may naipon siya. Kasi kung wala, magiging walang-wala talaga siya. Ngunit isang araw ay may kumatok sa pintuan ni Elise. Nang buksan niya ang pintuan, bumungad sa kanya ang isang lalaki. Hello? Nahihiyang bate nito sa kanya. Pamangkin ako na may-ari ng apartment. Umalis kasi si tita, kaya sa akin niya na muna inatasang tungkol sa pagbabayad niyo ng upa. Pagpapakilala nito sa sarili. Ah, ganun ba? Yun na lang ang nasabi niya sa lalaki. Oo. Napatingin ito sa buhat niyang sanggol. Ang cute naman. Napangiti si Elise. Sige, balik na ako. Baka hinahanap na ako ni tita. Paalam nito. Tanging tango na lang ang naging tugon niya. Hindi doon natapos ang pag-uusap nilang dalawa. Nalaman rin niya na Marcos ang pangalan nito. Kay gandang pangalan at maganda rin ang ugali. Ngunit dahil sa naging karanasan niya kay Lucian, ay nawala na siya ng tiwala sa ibang tao. At ang naging tingin niya kay Marcos ay mukhang may kailangan din ito sa kanya. Elise. Isang umaga, abala siya sa pagsasampay nang tawagin siya nito. Mabilis na naidako ang tingin sa lalaki. Papasok na sana siya sa loob ng apartment, pero hinawakan siya nito. Bakit? Walang gana niyang tanong. Gusto ko lang malaman mo na gusto kita. Mahina siyang natawa sa sinabi nito. Gusto mo ko? May gusto ka sa isang single mom na tulad ko? Natatawa pa rin siya habang nakaturo sa sarili. Bakit? Wala namang masama dun, di ba? Marami pa namang ibang babae dyan. Aniya, saka tinanggal ang pagkakahawak nito sa kanya. Pero talagang hindi siya tinigilan ni Marcos. Nag-volunteer pa nga ito na maging ninong ng anak niya hanggang sa naging matalik silang magkaibigan na dalawa. Bye, Mama! Kumaway kay Elise ang anak niya. Timothy. Yun ang ipinangalan niya dito at ang apelido niyang De Vera ang ipinagamit niya dito. Hindi ang apelido ng hayop niyang dating asawa. Total, hindi rin naman ito naging ama sa bata. Bye, Nak! Kumaway din siya pabalik. Pagkatapos ay sumakay na siya ng jeep. Sa ngayon ay sa isang convenience store na siya nagtatrabaho bilang isang cashier. Di ganun kalaki ang sweldo, pero okay na rin kesa wala siyang trabaho. Yung coffee shop kasi na pinagtatrabahuhan niya noon, sarado na rin at nalugi. Habang si Camille ay hindi niya na rin alam kung nasaan ito. Bago lang din siya sa trabaho. Mabuti nga at natanggap siya dahil doon sa inalisan niya ay mabilis siyang natanggal. Binabastos kasi siya, kaya ayon, lumaban siya. Elise pangalan mo, di ba? Sinalubong na makakasama niya sa trabaho. Oo, bakit? May ngiti pa niyang sagot. Sigurado ka ba na gusto mo dito magtrabaho? Napakunot pa ang noo niya, kaso lang biglang pumasok ang boss nila. Welcome, Miss Elise. Saglit siyang nayuko. Nag-angat din ang tingin. May ngiti ito sa labi, pero hindi niya maintindihan sa katrabaho niya kung bakit para itong natatakot.
Sige na, aalis na ako. Paalam nito. Nawala na ang kaba ng kasama niya. Bakit? May problema ba? Sister kasi, Kaso may mga customer nang dumating. Hindi na nito naituloy pa ang nais sabihin. Buong maghapon ay nakatayo sila. Pero ayos lang dahil yun naman ang kanilang trabaho. Kaso nga lang ay nahihiwagaan talaga siya sa kasama niya. Ayon dito, April ang pangalan nito. May shift din naman pagkatapos ng shift nila ay dumating na yung papalit. Kaya pwede na silang umuwi ni April. Pareho naman ang daan nila pa uwi. Isang jeep na lang ang sinakyan nila. Ano ba yung sinasabi mo kanina? Wala yon. Umiling pa ito. Hindi na rin niya inulit pa ang tanong. Mukhang hindi na rin naman ito sasabihin sa kanya. Pagbaba ng jeep, pinilisan ni Elise ang lakad para makasama niya agad ang anak. Miss na kasi ito. Mama! Sinalubong siya ni Timothy. Ate, thank you sa pag-aalaga sa anak ko ha. Aniya kay Ate Sylvia na nakatira sa kabilang apartment. Wala pa kasi itong anak, kaya natutuwa itong alagaan si Timothy. Gusto na nito at ng asawa na magkaanak, kaso lang ay di pa lang talaga binibiyayaan. Kaya minsan napapaisip talaga siya na ang swerte niya dahil dumating si Timothy sa buhay niya. Mama, kamusta po trabaho niyo? May ngiti siya sa labi na lumapit sa anak. Okay lang. Ikaw, kumusta sa bahay ni Ate Sylvia? Nag-aaway po sila ng asawa niya kanina tungkol po sa upa. Kahit na 5 taon pa lang ang anak niya, madali na nitong maintindihan ang nangyayari sa paligid. Baka po nagagalit din siya sa akin kasi lagi po akong Hindi anak. Aniya sa anak. Ayaw niya kasing masaktan ang feelings nito. Pero mama. Anong sabi ni mama? Kaya hindi na ito kumontra at tumahimik na lang. Nag-iiwan naman siya ng pera kay Ate Sylvia. Kaso nga lang, ito talaga ang mahilig na ibili si Timothy dahil natutuwa nga ito sa bata. Ang bait talaga ng ibang tao na kahit kinakapos na sila ay mapagbigay pa rin. Mama, pwede po ako magtanong? Tumango siya. Kung buhay pa po si Papa, hindi po kaya ganito ang buhay natin ngayon? Siguro po, hindi nyo kailangan na magtrabaho. Tapos, lagi ko lang po kayong kasama. Hindi siya agad nakasagot. Natahimik sa Elise sa sinabi ng anak. Anak, ang mahalaga, okay naman tayo, di ba? Nakakakain tayo araw-araw at masaya naman tayong dalawa. Sunod-sunod ang naging pagtango nito bilang sagot sa tanong niya. Napangiti na lang si Elise, pero mabilis ding nawala ang ngiti na yon nang maalala niya ang ginawa ni Lucian na naging dahilan para lumaki ang anak niya na walang ama. Kaya halos isumpa niya na ang lalaking iyon. Oh, tara, kumain na tayo. Aniya habang hawak ang binili niyang ulam para sa kanilang mag-ina. Hindi naman maarte sa ulam si Timothy, kaya kahit anong kinakain ito, basta binili niya at kanyang pinaghirapan. Bago sila kumain na dalawa, ay pinagdasal niya muna ang anak. Mamaya na lang siya magbibihis pagkatapos kumain, tapos lilinisan niya ang anak para maaga silang makapagpahinga na dalawa. Si Timothy na lang talaga ang lakas niya bawat araw. Kasi kung wala ang kanyang anak, ay matagal na rin siyang sumuko sa buhay. Pero hindi, may anak siya at kailangan siya nito. Kaya kahit sobrang hirap na at feeling niya hindi niya na kaya, ay hindi siya susuko. Ma, hindi ka daw umiinom ng gamot. Hindi pinansin si Lucian ng mama niya. Hanggang ngayon ba, galit pa rin kayo sa akin? Dumako na ang tingin nito sa kanya. Kita niya ang galit sa mga mata nito na hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala. Ano sa tingin mo, nak? Tingin mo ba, napasaya mo ang papa mo sa ginawa mo noon? Nabuhay mo ba siya? Naibalik mo ba ang buhay na nawala? Kasalanan ng ama ng babaeng yun kung bakit wala na si papa. Kasalanan ng daddy ni Elise, pero hindi si Elise.
Hindi ang dati mong asawa, kundi ang ama niya lang. Pero anong ginawa mo? Sinira mo ang buhay niya. Ikaw na lang ang meron siya dahil wala na ang mga magulang niya. Namatay ang dad niya nang hindi nakukulong. Kaya ba ang anak niyang pinatay mo? Na walang kaalam-alam sa nagawa ng kanyang ama? Hindi siya nakasagot. Katahimikan ang bumalot sa kanilang mag-ina. Just take your meds. Kailangan niyo yun. Hindi ako iinom na gamot hanggat hindi ko nakikita ang anak na pinalaki ko. Ibang tao na nakikita ko ngayon. Hindi na ang Lucian na anak ko. Nag-iwas ng tingin sa kanya. Nakaramdam ng galit si Lucian. Ngunit ayaw niya na yung ipakita pa sa mama niya. Bagkus ay tumalikod na siya. Paglabas ng silid ay nasuntok niya na lang ang pader. Napamura na lang din siya. Tumigil siya sa kakasuntok nang sumakit na ang kamao niya. Wala na siyang pakialam kay Elise. Kung nahihirapan man ito o ano. Pero dahil sa ina niya, ay naaalala niya ang babaeng yon na ginamit lang naman niya. Niligawan. Nagpanggap na espesyal na ito sa kanya at mahal. Pero ang totoo ay hindi naman. Dahil lahat ng yon ay parte lang ng kanyang paghihiganti. Ngunit bakit ganon? Parang hindi niya din magawang maging masaya. Kahit na nasa kanya ng lahat. Pero hindi. Ginawa niya lang ang tama. Hindi na makakapagbayad pa ang ama. Kaya ang anak ang pinagbayad niya. Samantala si Elise ay hinahanap si April. May itatanong kasi siya dito. Pauwi na rin siya dahil tapos na ang shift nilang dalawa at dumating na ang papalit sa kanilang dalawa. Pero di niya ito makita hanggang sa naisipan niyang pumunta sa stockroom at gulat na gulat siya sa nakita. Nakadikit sa pader si April habang hinahalikan ng boss nila o may-ari din ng store ang katrabaho niya. Halatang di yun nagugustuhan ni April pero wala itong magawa. Mabilis siyang kumuha ng pwedeng ihampas dito. Map ang nakuha niya. What the? Galit siya nitong tiningnan, ngunit si April ay di naman umalis sa pwesto nito. Bastos kayo ah! Hindi mo ba nakikita ang nagugustuhan niya naman? At gusto niyang tumas ang kanyang sweldo? Sagot nito. At anong karapatan mo na hampasin ako? Galit na galit talaga ito. Dahil bastos nga kayo. Bakit ikaw? Ayaw mo ba? Sinubukan itong lumapit sa kanya, kaya muli niya itong hinampas. Maghahanap na lang ako ng ibang trabaho, kesa dito. Ngumisi ito. Sisiguraduhin kong wala ka na mapapasukan na trabaho. Buisit kang babae ka. Dali-dali naman siyang lumabas doon at di na lumingon pa. Hanggang sa jeep, dala-dala niya ang nasaksihan. Oo, wala na siyang trabaho, pero di niya naman kaya na walang gawin. Mama! Si Timothy na at Marcos ang bumungad sa kanya sa apartment nila. Mukhang inuwi na doon ng lalaki ang anak niya na kinuha kay Ate Sylvia. May dala na akong ulam, Elise. Mabuti na lang at wala kang dala. Anito. May problema ba, Elise? Pag-iling ang naging tugon niya, saka siya pilit ng ngumiti. Pagkatapos kumain, nagliligpit na siya nang lumapit si Marcos. Elise, hanggang... I'm sorry, Marcos. Pero kung anong meron tayo ngayon, hanggang doon lang talaga. Pagiging honest niya dito, pilit itong ngumiti na lagi nitong ginagawa sa tuwing tinatanggihan niya. Grabe ang naging epekto ng daddy ni Timothy sa'yo. May halong lungkot nitong sabi sa kanya. Ang swerte-swerte niya dahil siyang minahal mo. Sa totoo lang, ay napakabuti ni Marcos, pero hindi niya na kaya pang sumugal ulit. Sige, uwi na ako. Baka hinahanap na ako ni tita. Kumuway na lang siya sa lalaki, pero di na ito lumingon pa. Sana lang ay maintindihan ito na hanggang kaibigan lang talaga ang makakaya niyang ibigay. Matapos umalis ni Marcos, ay napapuntong hininga na lang si Elise. Bukas na bukas rin, hahanap siya ng bagong trabaho. Hindi po pwedeng wala. Kasi kung wala, paano sila mabubuhay na mag-ina? Hindi niya pa naman kaya na makikitang nahihirapan ng anak.
hindi niya na nga naibibigay ang gusto nito, tapos pangangailangan din. Hindi pwede. Gagawin niya ang lahat kahit siya na lang ang mahirapan, wag lang ang anak niya. Kinabukasan ay agad na naghanap sa Elise na magiging trabaho. Muli niyang iniwan ang anak sa katabing apartment. Susunduin niya na lang ulit mamaya. Hindi naging madali ang paghahanap niya. Halos lahat ay di na kailangan ng bagong empleyado. At yung iba, magsasalita pa lang siya, nagpapaalis na. Pero di pa rin siya nawala ng pag-asa. Kailangan niya ng trabaho para sa kanilang mag-ina. Paano niya bubuhayin ang anak? Maghapon siyang naghanap ng trabaho, pero wala pa rin siyang nakuha. Bagsak ang balikat niya nang umuwi. Naabutan niya nag-aaway si Sylvia at ang asawa nito. Agad siyang nagpasalamat sa pag-aalaga nito kay Timothy at kaagad nagtungo na mag-ina sa apartment nila. "Mama, dito niyo na lang po ko iwan. Nag-aaway po ata sila dahil sa akin eh." Nalulungkot na sabi ni Timothy sa kanya. Niyakap niya ang anak. Nakaramdam siya ng awa para dito. Pero kailangan kasi dahil hindi niya naman ito pwedeng dalhin sa paghahanap ng trabaho. Pag-iisipan muna ni Mama. Tumango ang bata. Napangiti na lang siya. Nang gabing yun, kahit wala pa siyang nakukuhang trabaho, may nakain pa naman sila. Kaso nga lang, kulang ang kanin. Yun na lang kasi ang natirang bigas. Pansin niyang bitin si Timothy, ngunit hindi naman magawang makapagreklamo ng bata. Dahil batid nito ang kalagayan nilang dalawa. 2 araw pang naghanap ng trabaho si Elise, ngunit wala talagang tumatanggap sa kanya. Nagsisimula na siyang mawalan ng pag-asa. Wala na silang supply sa apartment, ano nang kakainin nilang mag-ina. Pakiramdam niya, masyado na niyang tinitipid ang anak sa pagkain na hindi naman dapat. May tirahan nga sila, ngunit mukhang mamamatay naman sila sa gutom. Kaya eto siya, naglalakad sa gilid ng daan na hindi alam ang gagawin. Para siyang naglalakad sa kawalan. Ayaw niyang mamatay talaga silang mag-ina nang dahil lang sa gutom. Samantala si Lucian ay nasa probinsya ng Laguna. May business partner kasi siya doon at naisip niyang siya na lang ang pupunta kesa siya pa ang pupuntahan sa Manila. Mainit ang kanyang ulo dahil habang patagal ng patagal ay patigas ng tigas ang ulo ng mama niya. Ayaw nitong uminom ng gamot na hindi naman pwede. Natatakot siyang baka pati ito ay mawala sa kanya. Ito na nga lang ang meron siya, tapos mawawala pa. "Anong problema?" Galit niyang tanong sa driver. Bigla na lang kasing tumigil ang sasakyan. Sir, binabangga po ata akong babae." Mahina siyang napamura. Hindi na siya nagdalawang isip pa na bumaba. Inunahan niya na ang driver. Laking gulat niya nang makita ang babaeng nagpapagpag. "Lucian?" Gulat nitong sabi. Ang pagkagulat ay mabilis ding napalitan ng galit. "I love seeing how miserable you are right now." Aniya habang nakangisi sa babae. Pero saglit lang na naging galit ang mukha nito. "May babae na bang nagpapasaya sa'yo?" "Ano bang pakialam mo?" Wala naman masyadong dumadaan, kaya walang makakarinig sa usapan nilang dalawa. Sa kamang tinutukoy ko. Mas lalong lumawak ang kanyang pagkakangisi. "Why? Yan ang bang ginagawa mo ngayon? Nagbibenta ng katawan?" "Kailangan ko ng pera at alam kong ikaw makakapagbigay sa akin nun. Malinis ako, ikaw lang ang tanging nakagamit sa katawan ko." Saglit pa siyang napaisip. Hindi siya nahihiya sa loob ng ilang taon. Wala siyang nakasiping na ibang babae. Dahil ang kapalit naman nun ay mas lalo pa siyang yumaman. Takot din kasi siyang magkasakit. "Get in." Aniya kay Elise. Tumabi ito sa driver sa may unahan. Habang nasa biyahe, tahimik lamang silang dalawa. Hanggang sa tumigil na ang driver sa parking ng hotel kung saan siya tumutuloy. "Dito?" "Why?
Saan mo gusto? Sa cheap motel? Hindi na ito sumagot pa. Sabay silang pumasok na dalawa sa hotel. Tingin niya, mukhang naka-move on na sa kanya ang babae. Pero malalaman din niya kung naka-move on na ba talaga, maya-maya lang, kapag may nangyari na sa kanilang dalawa. 1 million for 1 night. Natawa siya sa sinabi nito. Bakit? Wala ka na bang pera? Hindi ba't nakuha mong lahat ng pera na galing pa sa mga magulang ko? Nainsulto siya sa sinabi nito. Kaagad niyang sinungga pa ng babae. Napapikit na lang si Elise. May tumulong luha mula sa kanyang mga mata. Mabuti na lang, hindi yun napansin ni Lucian. Bago nila ituloy ang ginagawa, naglabas ito ng cheque na naglalaman ng hinihingi niyang halaga. That's the amount you want, but I'll use you until tomorrow and won't be gentle to you since you're not my wife. You're my whore now. Saka nito muling itinuloy ang paghalik sa kanya. Ayos lang, basta may pera siya. Basta magiging okay silang mag-ina. Sa anak din naman nila mapupuntang pera na yon. Anak na hindi malang nito nalaman dahil sa kasamaan nito. Gaya ng sinabi ni Lucian, ay pinagsawaan nito ng ilang oras ang katawan niya. Hindi niya nga alam kung galit ba ito sa kanya o ano. Sino ba ang nanakit noon? Ito, di ba? Pero kung saktan siya nito sa pamamagitan ng pag-angkin, ay para bang siya ang may kasalanan dito. Hindi naman siya makaangal dahil bayad siya at ginagawa niya yon para sa anak nila. Kinaumagahan, nang magising si Elise, ay mabilis siyang nagtungo sa banyo para maglinis ng sarili. Isinuot niya ang kanyang damit. Dala ang tseke, ay umalis siya ng hotel room. Ayaw niya na sanang muli pang magtagpo ang landas nilang dalawa ni Lucian. May pera na rin siyang magagamit para makapagtayo ng maliit na mapagkakakitaan. Nang sa ganon, ay hindi niya na kailangan pang maghanap ng trabaho. Hindi na rin sila magugutom na mag-ina. Mama, bakit po ngayon ka lang? Kagabi, saglit siyang pumuslit para tawagan si Sylvia na bantay-bantayan si Timothy. Pero di nito nasabing nandoon pala sa apartment si Marcos. Binigyan siya nito ng kakaibang tingin. Saan ka nang galing? Tanong nito. Lumabas muna si Timothy para maglaro kaya pwede silang mag-usap na dalawa. Ayon sa bata, pinakain na ito ni Marcos. Siguro kahapon ito bumalik dahil ilang araw din itong nawala. May trabaho lang. Napatingin ito sa kanyang leeg. Naitakip niya ang kamay doon. Siguro ay may nakita itong hiki na si Lucien ang may gawa. Elise, anong ginawa mo? Tanong nito na seryosong boses na para bang gusto siyang magsabi ng totoo. Trabaho nga lang, Marcos. Inis niya nang sabi, saka ito nilagpasan. Ngunit humabol ang lalaki. Hinawakan pa nito ang kamay niya. Anong klaseng trabaho? Bakit ngayon ka lang? Ibang babae na lang ang pag-alayan mo ng pagtingin mo, Marcos. Dahil hindi ako ang babaeng nararapat sa'yo. Ilang beses ko na itong sinasabi sa'yo. Pero bakit di mo ko sinusunod? Sinasayang mo lang ang atensyon at oras mo sa akin. Inis niyang sabi sa lalaki. Pero hindi ko kaya, Elise. Kung ganun lang kadali yun. Pero ilang taon na. Ilang taon na ako nagmamahal sa'yo. Tanggap ko kahit ano pang nakaraan mo. Si Timothy. Pero ba't ako hindi mo matanggap? Napailing na lang siya. I'm not the right woman para sa'yo. May iba pa dyan na babagay sa'yo at deserve ka. Aniya at mabilis na tinanggal ang pagkakahawak nito. Pagkatalikod niya, narinig na lang din ni Elise ang yabag ni Marcos na paalis. Samantala si Lucian ay nagising na wala na sa tabi niya si Elise. Bigla niyang naalala ang ginawa niyang pag-angkin dito. Hindi niya talaga ito tinigilan. Pero bakit parang gusto niyang umulit pa? Yun nga lang ay wala na ang babae. Magaling ang dati niyang asawa dahil mabilis itong nakaalis. At dahil tapos na ang pakikipag-usap niya sa lugar na yon, umalis na rin siya sa hotel. Habang nasa biyahe ay walang ibang tumakbo sa isip niya kundi si Elise.
Ngunit ang pinaka nagpapaisip sa kanya ay bakit ganun kalaking halaga ang hinihingi nito. Saan ito iyon gagamitin? Dumagdag pa sa isipin niya ang mama niya dahil tumawag na naman ang tagapag-alaga ng mama niya na matigas pa rin ang ulo nito. Akala ko, hinanap mo na si Elise. Bungad nito pagdating niya. Gusto niyo na ba talagang mawala? Alam niyong kailangan niyo tong inumin para lumakas pa kayo, pero di niyo ginagawa. May bahid na galit na sabi niya sa ina. Bakit kita susundin? Kung ako na ina mo, hindi mo sinusunod. Hindi mo pa hinahanap sa Elise at sinasabi sa kanya kung bakit mo nagawang ginawa mo noon. Stop talking about her. No, find her. Kung ayaw mong humingi ng tawad sa kanya, ako ang hihingi para sa ginawa mo. Naihilot ni Lucian ang sentido niya. Nagkita na kami sa Laguna. Nalaki ang mata ng mama niya. Then, bakit hindi mo pa siya isinama? She just sold herself to me for one night. Tapos pagising ko, wala na. Dinagdagan mo pa talagang atraso mo sa kanya? Bakit hindi mo nalang binigyan ng pera? Dahil ang pera na para sa kanya ay kinuha mo. You took advantage of her again. Binigyan ko siya ng pera na kailangan niya. Kitang-kita ni Lucian kung paano na-stress ang mami niya. Ipahanap mo sa Elise. No, I won't do that, ma. Ipahanap mo siya. Dahil kung ako ang magpapahanap, ay haharangin mo naman. Just like you did this past few years. Nakahapon ko lang nalaman. Umamin sa akin ang isa sa mga private investigators na inutusan ko para hanapin siya. Just do it, son. Kung ayaw mong maiwan kang wala ng magulang at magkasama na kaming dalawa ng papa mo. Nagmahal ako, pero niloko lang pala ako ng taong lubos kong minahal. May gusto lang siyang makuha sa akin. Hanggang sa may pinapirmahan na siyang papel na magpapawalang bisa sa kasal naming dalawa at pinalayas niya ako. Tumingin siya kay Marcus pagkatapos magkwento. Kaya ayaw mo na magmahal ulit? Ayaw mo na masaktan, pero hindi ko gagawin ang ginawa niya sa... Sinasabi ko to sa'yo para mas malaman mo na hindi talaga ako para sa'yo. Pero Elise, Nagulat na lang si Elise nang biglang nanghina si Marcus kaya agad niya itong pinaupo. Masama bang pakiramdam mo? Tiningnan niya kung may lagnat ito, pero wala naman. Nandito ka lang pala. Pumasok sa loob ng apartment ang tita nito, the landlady niya. Bakit ka babalik-balik dito? Alam mo namang hindi ka gusto ng tao. Masama siyang tiningnan ng tiyahin ni Marcus. Naiintindihan niya naman ito. Matagal na din itong alam ang pagkakagusto ng pamangkin sa kanya. Tita, huwag niyo nang awayin si Elise. Paano hindi ko aawayin? Kung mas inuuna mo pang babaeng yan kesa sa... Aalis na kami, Elise. Kasama nito ang tiyahin na umalis. Napapuntong hininga na lamang siya. Pinuntahan niya ang anak na nasa labas ng bahay. Nakikipaglaro ito sa ibang bata. Bukas na bukas rin ay sisimulan niya na ang maliit niyang negosyo. Magtitinda-tinda siya sa labas ng mga ulam at merienda. Habang ang ibang pera ay itinabi niya na muna para sa kinabukasan ng kanyang anak. Samantala si Lucian ay mainit ang ulo habang nasa loob ng kanyang opisina. Tumawag sa kanya ang private investigator at ayon dito ay hindi pa rin makita si Elise. Nangihina na ang mama niya dahil hindi ito umiinom ng gamot. Kailan pa makikita ang dati niyang asawa? Kapag wala na ang ina niya? Gayong kahit anong pakiusap niya dito ay ayaw nito na sumunod sa kanya. Nagmamatigas ito. Nang sumunod na araw, nagtinda nga si Elise sa labas ng kanilang apartment. Naging mabili naman yon dahil sa kanyang mga kapitbahay na mahilig magmerienda. Fishball, kikiam at fries ang pinakamabenta. Sa umaga naman ay may tinda rin siya na ulam, kaya kumpleto talaga. Nagagamit niya ng maayos ang pera. Nagpatuloy iyon ng sunod-sunod na araw. Palaging ubos ang mga tinda niya.
Hanggang isang araw, nagpaalam ang anak na maglalaro lang sa may kanto. "Sige, pero mag-iingat kayo ha?" Bilin niya sa bata. Tumangulang ito, sumama sa mga kalaro paalis. "Ako na lang po ang..." Bumaba na si Lucian ng sasakyan. Sasabihin sana ng driver na siya na ang magtatanong-tanong para sa amo kung saan nakatira si Elise de Vera. Pero nauna na ito. Nagulat si Lucian nang may madapang bata sa harap niya. Naiwan na din ito ng mga kalaro dahil sa pagkakadapa nito. Akmang susunod sana ang bata pero hinawakan niya ang braso nito. "Pwedeng magtanong?" Matagal siyang pinakatitigan ng bata. Nagsisimula na nga siyang mainip. Mukha kasing walang balak ang bata na sagutin ang tanong niya. "Ano po yun?" Magalang na sagot nito. "May kilala ka bang Elise de Vera? Saang bandang bahay niya?" Alam ni Lucian kung saan pero hindi niya naman alam ang papunta doon. Lalo pat papasok yon at nasa may kanto sila. Ayaw niyang maligaw. "Bakit mo po kilala ang mama ko?" Sumeryoso ang boses nito. Ikinagulat niya naman ang sinabi ng bata. May anak na si Elise? Kaya ba ganoong kalaking pera ang hiningi nito sa kanya? "Mama mo siya?" Tumango ang kausap. "Kaibigan niya ako at gusto ko siyang makausap. Pwede mo ba akong dalhin sa kanya?" Mukhang nagdadalawang isip pa ang bata. Pero maya-maya pa ay pumayag na ito. Habang naglalakad ang batang lalaki na kasunod lang si Lucian, hindi niya alam kung bakit pero komportableng-komportable siya na kausapin ang batang ito. "Mama!" Malayo pa lang sumigaw ito. Mabilis tuloy na dako ang tingin ni Elise sa kanila. Nakita niya agad ang gulat sa mga mata nito. Para bang hindi inaasahan na makikita siya doon. Mabilis nitong itinigil ang ginagawa. Lumapit sa kanilang dalawa ng bata at itinago ang bata sa likuran nito. "Anong ginagawa mo dito?" Kinakabahan itong tanong. "I need you to come with me." Diretsahan niyang sabi sa babae. Ayaw niyang mawala ang mama niya sa kanya. "Mama, sabi niya magkaibigan daw kayong dalawa." Saad ng bata. Napalunok sa Elise na may ikinataka niya. Matagal niyang pinakatitigan ng bata at doon siya may napagtanto. Kanina kasi ay hindi niya masyadong pinansin, ngunit ngayon ay pansin na pansin niya na. Kahawig niya ang bata. "Anak, doon ka na muna sa loob." Utos nito sa bata pero hindi ito sumunod sa ina. Bagkus, nakipagtitigan pa ang batang lalaki sa kanya. May ideya na agad na tumakbo sa isip niya. Posible bang buntis si Elise na makipaghiwalay siya at palayasin ito? "Bakit mo pinapasok ang bata? Natatakot ka ba?" Umakyat ang lahat ng dugo ni Elise sa kanyang ulo. Mas lalong nadagdagan ang galit niya sa lalaki dahil sa kapal ng mukha na meron ito na hindi niya kinakaya. "Pwede ba na umalis ka na dito?" Inis niyang sigaw dito, ngunit hindi ito nakinig. Bagkus ay pumasok pa sa loob ng apartment kung saan naabutan nito ang anak nila na naglalaro pero malayo pa rin naman ang lalaki sa bata at pinapanood lang. "Teka, may alam na ba to?" "Based on what I'm seeing right now, na reaksyon mo, alam kong ako ang ama ng bata." Dumako ang tingin ni Lucian sa kanya. Napakakapal naman talaga ng mukha nito. "You said na ako lang ang pinagalayan mo ng sarili. Kaya ako may magiging ama man ng bata. Ay ako lang din." Hindi siya nakasagot. Na-corner na siya doon. Hindi niya na magagawang magsinungaling dahil ang mga salitang winika nito ay sa kanya naman talaga nagaling. Hinila niya si Lucian palabas. "Pero hindi ka naman nagpakaama sa kanya. At kung sasabihin mo sa akin na bakit di ko pinaalam sa'yo, do you think na pagkatapos ng ginawa mo sa akin ay ipapaalam ko pa sa'yo? Kaya pwede ba? Umalis ka na dito? Huwag mo nang guluhin ang buhay namin mag-ina."
Sa kanya mahinang itinulak ang lalaki. Sasama kayo sa akin, sa ayaw at sa gusto mo. Para ano? Saktan mo na naman ako? Idamay pa ang bata na walang muwang? At alam niyang patay ka na. Yun ang sinabi ko sa bata. Dahil pagkatapos ng ginawa mo sa akin, itinuring na rin kitang patay. Nakita niya kung paano napakuyom ang kamao ni Lucian. Sige, saktan mo ako. Saktan mo ako. Mas patunayan mo pa sa akin kung gaano ka kawalang hiyang tao. Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit mo nagawa sa akin yun. Dahil sugapa ka sa pera? Sige, oo na. Pero Lucian, minahalag naman kita. Ba't mo ko dinurog? Tapos ang anak na tanging nagbigay ng lakas sa akin, gusto mo pang kunin? Sagad na ba talaga ang kasamaan mo? Hindi ito nakapagsalita. Samantalang siya ay nagpunas naman ng luha na tumulo mula sa kanyang mga mata. Mama, ano pong nangyayari? Nagulat si Elise nang lumabas si Timothy. Napatingin si Lucian sa anak nila. Inaway ka po ba niya? Saglit na tiningnan nito ang lalaki na hindi nito alam na papa na pala nito. Saka ibinalik ang tingin sa kanya. Anak, usapang matanda to eh. Son. Kusa yung lumabas sa bibig ni Lucian na ikinagulat niya, maging ng anak nilang dalawa. Son? Di ba mamang ibig sabihin nun, anak na lalaki? Nagkatinginan silang dalawa ni Lucian, pero siya ay masamang-masama ang tingin dito. Anak, wag mong pakinggan ang sinasabi niya. Ako ang papa mo. Dagdag pa ni Lucian sa bata, kaya mas lalo itong naguluhan. Pero mama, ang sabi mo, wala na ang papa ko. Patay na siya. Hindi nakasagot si Elise. Di niya alam ang kanyang sasabihin. Hindi nasabi sa iyo ng mama mo ang totoo, Nobu. Anak, mahal ka naman ni mama eh. Huwag mo kong iiwan. Huwag kang sasama sa kanya. Umiyak siya kay Timothy, kaya naging salitan ang tingin nito sa kanya at kay Lucian. Mahal na mahal kita, anak. Di kakayanin ni mama kapag nawala ka sa akin. Ikaw na lang ang meron ako. Tumulo na rin ang luha mula sa mga mata ng bata. Bago ito nagsalita, tumingin muna ito kay Lucian. Kung ikaw nga po ang papa ko, bakit ngayon ka lang? Bakit sinabi sa akin ni mama na patay ka na? Bakit kayo nag-aaway? Dahil bad ka po? Pinapaiyak mong mama ko at gusto mong kunin ako sa kanya. Sunod-sunod na napalinok si Lucian at kitang-kita niya iyon. Mukhang di na ito makaisip ng sasabihin. Magpapaliwanag si pa... Pinapaiyak mo ang mama ko. Tinatakot mo siya. Di ka mabuting papa. Ayoko sa'yo. Sigaw dito ni Timothy. Saka siya niyakap ng anak. Mas lalo lamang siyang naiyak dahil sa naging reaksyon nito. Habang si Lucian ay pinapanood lamang silang dalawa. Hindi ka ba pwedeng makasama ni Papa? Mahinang tanong nito sa bata, pero malinaw. Kung laging iiyak si mama, kahit wag na po. Ayaw ko na nasasaktan ng mama ko. Mahal na mahal ko siya, kaya umalis ka na po. Hindi kami sasama sa inyo ni mama. Dagdag pa nito sa ama. Hanggang sa ito na mismo ang nag-aya sa kanya na pumasok ng apartment. Susunod pa sana ang lalaki, pero sinaraduhan na ito ng pinto. Mama, hindi po ako galit. Poprotektahan kita sa kanya. Bumuhos na talaga ang kanyang luha at umiiyak niyang niyakap ang mahal na anak. Handa siya nitong protektahan kahit pa sa sarili nitong ama. Umuwi si Lucian na di pa rin makapaniwala sa kanyang nalaman. Masakit para sa kanya na sarili niyang anak ay inaayawan siya dahil sa ginawa nito sa ina nito. Pero totoo naman din ang sinasabi ng bata na sinaktan niya ang mama nito. Shit! Napamura siya bago tinungo ang kwarto ng mama niya na alam niyang nagpapahinga na. Nahanap mo na ba si Elise? Bungad nito na may ngiti sa labi,
Ngunit nang makitang wala siyang kasunod, kaagad ding nawala ang ngiti na yon sa labi nito. Ma, hindi niya magawang sabihin ang nais. May anak na kaming dalawa ni Elise. Aniya habang nakayuko. Hiyang-hiya siya sa ina. Ano? Gulat na gulat nitong tanong. May anak na kayo? Ibig sabihin ang ginawa mo yun ay... She's pregnant. Siya na ang tumapos sa nais nitong sabihin. Bakit anak? Bakit mo ko pinapahirapan ng ganito? Kung nakinig ka lang sa akin noon, na huwag mong gawin ang nais mo, hindi mangyayari ang lahat ng to. Pero masyado kang naging matigas. Ibang pinagbuntunan mo ng galit mo. Hindi nakaimik si Lucian. Hindi niya rin kasi alam kung paano pakakalmahin ang inang umiiyak. Ma, gusto kong makasama ang bata. Gusto kong makilala niyo siya. Hindi mo ba talaga ginagamit ang utak mo? Sa tingin mo ba sasama sa iyong anak mo na hindi kasama ang mama niya? Bakit kasi hindi mo nalang aminin na minahal mo din sa Elise, pero sadyang inuna mong paghihiganti mo? Mas nangibabaw sa iyo na makaganti ka. Ma, huwag mo kong tawaging mama kung hindi ka naman sumusunod sa akin. Mas mabuti pang mamatay na lamang ako kaysa magkaroon ng isang anak na katulad mo. Kawawa ang anak mo at asawa. Nag-iwas ito ng tingin sa kanya. Nangihinang lumabas si Lucian. Napasandal na lang siya sa pader habang pinagmumura ang sarili. Paulit-ulit din na rumihistro sa kanyang isip ang mukha ni Elise na umiiyak. Kasunod nun ay ang masasaya nilang mga moments noon na alam niyang iba din ang naging epekto sa kanya. Na naging masaya rin siya, ngunit itinatanggi niya sa sarili. Sunod niyang naaalala ang mga sinabi ng anak nila na hinding-hindi ito sasama sa kanya. Siguro, yun na ang karma niya sa ginawang paghihiganti dahil sa kanya bumalik ang lahat. Kinabukasan ay maagang nagising ang mag-inang Elise at Timothy. Pero hindi muna makakapagtinda si Elise. Wala pa siya sa wisyo. Lalabas sana sila ni Timothy, pero laking gulat niya nang makita si Lucian na naghihintay sa labas ng apartment. Elise. Pero nilagpasan lamang nila ito. Maging ang anak nila ay ayaw itong kausapin. Ano pa bang ginagawa mo dito? Inis niyang tanong nang humarap na siya dito. Tumigil na sila sa paglalakad, kaya tumigil na rin ito sa kakahabol sa kanila ni Timothy. Nandito kayo, ng anak natin. Mahina na lang siyang natawa, pero di yun pinansin ni Lucian. Tumingin ito sa anak nila na agad namang nagtago sa likuran niya. Hindi kita sasaktan. Hindi sumagot ang bata. Mali ang nagawa ko sa iyo noon. Maling nasaktan kita at winasa ko ang puso mo. Pero natakpan ng galit ang pagmamahal ko sa iyo. Inutusan na muna niya ang anak na bumalik sa apartment, kaya naiwan silang dalawa ni Lucian. Bakit? Ano bang ginawa ko sa iyo para magalit ka sa akin? Minahalang kita, di ba? Puno ng sakit niyang tanong. Sa mga magulang mo, lalo na sa daddy mo. Silang dahilan kung bakit maaga ako nawala ng ama. Kung bakit lumaki ako na walang tatay. Nag-aaway noon ang mga magulang mo habang nagdadrive ang daddy, hanggang sa nabangga ng dad mo ang tatay ko. Labis niyang ikinagulat ang nalaman. Hindi niya alam na may ganun pala. Kaya ba ganun na lang kagalit sa kanya si Lucian? Dahil wala na ang mga magulang niya, kaya siya na lang ang ginagantihan nito? Bakit ako? Bakit ako na wala namang alam sa ginawa nila? Na gusto lang maging masaya kasama ang taong mahal niya. Bakit ako ang ginantihan mo, Lucian? Dahil wala na sila? Kaya ako na lang? Ang winasak mo, ganun ba? Para kung nasan man sila ngayon, masasaktan sila, ganun ba? Ha? Hindi ito nakasagot. Sinubukan itong hawakan siya, ngunit tinabig niya lang ang kamay ng lalaki. Kung may pinagsisisihan man ako, ayun ang nakilala at minahal kita. Dahil winasak mo ko, kaya kinamumuhian kita.
Mabilis niya itong tinalikuran at iniwan. Tinatawag din siya ni Lucian, ngunit hindi niya na ito pinansin pa. Habang naglalakad, ay pinupunasan niya ang mga tumulong luha mula sa kanyang mga mata. Samantala, si Lucian ay tila ba natuod sa kanyang kinatatayuan. Ang balik din ng lahat ay sa kanya. At ngayon ay hindi niya na alam ang dapat na gawin para ayusin ang lahat. Buong akala ni Elise, galit ang tita ni Marcos dahil pinuntahan siya nito. Kaya ikinagulat niya ang sinabi nito. Dumiretso sila sa isang ospital. Ilang araw nang hindi nagpapakita sa kanya ang pamangkin nito. Matapos ang huli nilang pag-uusap. At yun pala ang dahilan. Tita, bakit dinala niyo dito sa Elise? Kahit na nanghihina, nagawa pa nito na magtanong sa kanya. Nakaratay ito sa hospital bed at kita niya ang pamumutla nito. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kung sinabi ko ba sa'yo, pipiliin mo na ako? Dinaan pa nito sa tawa ang lahat. Paano mo pa nagagawang magbiro? Nag-aalala na nga kami sa'yo eh. Muli itong tumawa ng mahina. Siyempre, nag-aalala ka sa akin. Magkaibigan tayo eh. Nasasaktan at naaawa siya kay Marcos na di niya na napigilan pa ang mga luha niya. Tumulo na iyon. Shh! Huwag kang umiyak. Wala ka namang kasalanan. Mahina lang talaga ang katawan ko. Noon pa ay marami nang namamatay sa angka namin dahil sa cancer. Pinilit nitong hawakan ang kamay niya. Nakwento sa akin ni tita na may bumisita doon na lalaki sa'yo. Yun bang ama ni Timothy? Okay na ba kayo? Bakit mas inaalala mo pa rin ako kaysa ang sarili mo? Dahil gusto ko na maging masaya ka, Elise. Kayo ng bata. Gusto kong mabuo kayo. Mabuo ka. Hindi ako makikipag-ayos sa kanya. Napangiti ito. Alam ko mahal mo pa siya. Natatakpan lang siguro ng galit mo dahil sa ginawa niya sa'yo. Pero mahal mo pa siya. Kasi minsan, kung sino pang nagwasak sa'yo, ay siya lang din naman ang pwedeng bumuo sa'yo. At ako, winasak ba kita? Umiling si Marcos bilang tugon. Pinasaya mo ko. Pinasaya niyo ako mag-ina. Niyakap niya si Marcos. Hinagod nito ang likod niya. Narinig niya rin ang mahina nitong pagtawa. Mukhang doon na lang nito dinadaan ang lahat. Si Timothy. Ninong Marcos! Pumasok ang bata sa loob ng hospital room. Lumapit kay Marcos at niyakap ito. Ninong, may sakit ka po? Kailan po kayo lalabas dito? Yung papa ko, ginugulo niya kami ni mama. Nagsusumbong nitong sabi. Nagawa pang guluhin ng lalaki ang buhok ng anak niya. Mahal na mahal ka ni Ninong Marcos ha? Humihingi ba ng tawad ang papa mo? Hindi ko pa po naririnig eh. Pero halata pong malungkot siya. Kasi dahil ayaw ko sa kanya. Kung nakikita mo naman na mahal niya kayo ng mama mo, tumulong ka na mag-aayos silang dalawa ha? Para maging masaya na kayo. Para maging buo na kayong pamilya. Nagtaka si Timothy. Ninong, bakit po ganyan kayo magsalita? Iiwan niyo na po ba kami? May pumasok na doktor, kaya lumabas na muna sila. Ipinaliwanag niya kay Timothy ang kalagayan ng ninong niya. At gaya niya, naluha na lang din ito. Bago sila umalis ng hospital, nagpaalam pa ang bata sa ninong nito. Hanggang sa jeep ay naiiyak ito. Maging sa apartment nila ay umabot ang pagluha ng anak niya. Anong ginagawa mo dito? Malamig niyang tanong kay Lucian na makita ito doon. Hindi ako manggugulo. Gusto ko lang kayong makita. Mahinahon itong sabi. Papasok na sana siya sa loob ng apartment kung saan umuna na ang anak nila nang biglang lumuhod ang lalaki sa harap niya. Patawarin mo ko, Elise. Patawarin mo ko kung winasa kita. Mali na ikaw ang ginantihan ko. Mali na ikaw ang pinili kong saktan. Tingin mo ba ganun kadali ang lahat? Isang sorry lang ay patatawarin na kita? Umiling siya.
Umalis ka na lang, Lucian. At huwag ka nang... Pwede bang makilala ni Mama ang anak natin? Kahit makilala na lang ni Mama. At di ko na kayo makasama kung sakit ang idudulot ko sa iyo at sa bata. Saglit siyang napaisip. Wala rin namang kasalanan ng ina ni Lucian sa kanya. At panahon na rin siguro para makilala nito ang apo. Pumapayag ako, pero hindi ibig sabihin nito ay okay na tayo. Walang kasalanan sa akin ng mama mo. Aniya at tumalikod na. Hindi niya na hinintay pa na makasagot si Lucian. Isinarado niya na ang pinto ng apartment. Napasandal si Elise sa nakasaradong pinto. Bakit ganon? Kahit anong pilit niya, kahit anong sabi niya na hindi niya na mahal si Lucian, ay lumalabas pa rin ang totoo na mahal niya pa rin ito. Pero natatakot siya na muli na namang masaktan dahil dito. Patawad, Iha, sa nagawa ng aking anak sa'yo. Laking gulat ni Elise na imbis na siya ang humingi ng tawad sa ina ni Lucian, ay ito pa ang humingi ng tawad sa kanya. Ako po ang dapat na humingi ng tawad dahil sa daddy ko ay nawalan kayo ng asawa. Aniya sa ginang, ngunit tanging yakap ang naging tugon nito sa kanya. Hindi ko napigilan noon ang aking anak sa kanyang nais. Hindi mo yun deserve, Iha. Tumingin ito sa anak na nasa likuran niya. Ayos na ba kayong dalawa? Sumama lang po ako dahil gusto niya daw po akong makausap. Paglilinaw niya sa ginang. Ang masaya na sana nitong muka ay muling lumungkot. Ang apo ko, kasama niyo ba siya? Lola! Pumasok si Timothy sa loob ng kwarto. Lumapit ito at niyakap ang lola. Napakagwapong bata. Kulang na lang ay maluha ang ginang habang yakap-yakap ang apo nito. Gusto ko lang po malaman na hindi rin kami magtatagal dito. Aniya, napuno ng lungkot ang mukha nito, ngunit hindi naman magawang kumontra. Basta bay, dadalaw-dalawin niyo ako. Hindi ko noon po ipagkakait ang bata sa inyo. Tugon niya. Bago nila iniwan ang ginang sa loob ng kwarto nito, ay kumaway pa sila ni Timothy. Aalis na agad kayo? Si Lucian na nakasunod sa kanila. Nilingon nila ang lalaki. May sarili kaming tirahan, Lucian. Lumapit ito sa kanya. Napansin niyang may dala itong isang brown envelope. Ano to? Inabot kasi nito ang hawak sa kanya. I'm giving you back what I've taken. Kaya hindi nyo na kailangan pang tumira sa lugar na yon. Pinakawala na nito ang pagkakahawak sa envelope, kaya siya na lang ang may hawak noon. Pwede ba kitang yakapin? Nakatingin kay Timothy na pinapanood lang ang papa nito. Nagulat si Lucian nang hindi na nito kailangan pang magdalawang salita sa anak at niyakap ito ng anak nila. Hindi po magandang mga nasabi ko sa inyo dahil kayo pa rin po ang papa ko. Pero gusto ko pong malaman nyo na kay mama po ko palaging sasama. Pilit nang umiti ang lalaki. Makikitaan tuloy iyon ng sakit. Nakangiti naman pero hindi masaya. Naiintindihan ko. Basta lagi mo ring tatandaan na mahal ka ni Papa. Matapos mag-usap ang mag-ama ay umalis na rin sila. Pupuntahan pa nila si Marcus para kamustahin. At total, binalik na naman ni Lucian ang lahat sa kanya. Kung may kailangan ay makakatulong na siya. Lingid sa kaalaman ni Elise na palihim silang sinundan ni Lucian. Nakasunod ang lalaki sa mag-ina niyang nagpunta sa isang hospital. Pero sinong pinupuntahan ng mga ito? Mula sa siwang ng pinto ay kitang-kita niya kung paano yumakap sa Elise sa isang lalaki at labis na sakit ang dinulot sa kanya ng senaryong iyon dahil maging ang anak niya ay yumakap din sa lalaki na ito. Parang sinaksak siya ng libu-libong patalim dahil sa kanyang nakikita. Mahal na mahal ka po namin, Tito Marcus, sabi pa ng bata. At dahil hindi niya na makayanan pa, ay umalis na siya. Siguro ay sakit na lang ang maidudulot niya sa mag-ina niya.
at di niya na magagawang pasayahin ang mga ito. Lumipas pa ang mga araw ay hindi na nakita pa nila Elise si Lucian. Malungkot man ay wala na talagang magagawa. Wala na si Marcus. Pero noong huling araw na dinalaw nila ito ay sinabi nito sa kanya na huwag siyang matakot dahil ang nangyari noon ay hindi na mangyayari ngayon. Dinamayan na lang nila ang tiyahin nito at mga magulang. Kinuwento rin niya kung paano naging mabuting tao si Marcos sa kanila. Di nila mapigilan ng iyak nang sumapit ang libing. Pero tutuparin niya ang pangako niya kay Marcos na magiging masaya siya. Magiging masaya silang mag-ina. Dahil ibinalik na nga ni Lucian sa kanya ang lahat, ay bumalik na siya sa pamumuno ng mga negosyong kinuha ni Lucian sa kanya. Naulit ang boss doon at ipinangako niya sa sarili na hindi na yun makukuha ng kung sino pa sa kanya. Ngunit kahit na ganun, bakit parang may kulang pa rin? Mama, kailan po natin makakasama si Papa? Mabait na po siya eh. Baka po malungkot na kasi di niya tayo nakakasama. Kapag pinupuntahan po natin si Lola, lagi po siyang wala. Napatingin si Elise sa bata. Makikitaan ng lungkot ang mukha nito. Gusto mo na bang makasama ng papa mo? Tumangu-tangu ito. Sige, pupuntahan natin siya. Nagtatalo naman ang anak niya dahil sa sobrang kasiyahan. Just leave it there and get out. Naabutan niyang walang kagana-gana si Lucian habang kausap ang isa sa mga empleyado. Walang kwentang CEO. Palibhasa, nakuha niya lang ang kumpanya dahil siyang pinagkakatiwalaang empleyado noon ang nabayapang CEO. Narinig pa niya ang sabi ng babaeng bubulong. Lumapit na silang mag-ina. Papa! Mabilis na dumako ang tingin ni Lucian sa kanilang mag-ina. Mabilis itong kumilos, tumayo at niyakap sila ni Timothy. At ramdam na ramdam niya ang sayang nararamdaman nito na mga oras na yon. Kamusta na yung lalaki? Kumunot ang noo niya. Si Marcos ba ang tinutukoy nito? Sinundan sila nito sa ospital? Si Marcos ba? That's the name of your boyfriend? Gusto niya na lang matawa sa naging tanong ni Lucian. Boyfriend? Magkaibigan lang kami ni Marcos. Oo nga po, Papa. Friends lang si Ninong Marcos at si Mama. Segunda pa ng anak nila na parang inaasar pa ang ama nito. And wala na si Marcos. Namatay siya dahil sa brain cancer. Pero malaki ang pasasalamat ko sa kanya. Dahil sa ilang taon na yon, ay siyang nagpakatatay sa anak natin. I'm sorry. Hindi ko naman pinamumuka sa'yo. Sinasabi ko lang. Putol niya agad sa kung anumang sasabihin ito. Napangiti si Lucian. I'm proud of you. Kababalik mo pa lang sa pagnenegosyo pero wala pa rin kupas ang galing mo. Kaya salamat nga at ibinalik mo. Pabiro niyang sabi. Papa, pwede bang makasama ka na namin ni Mama? Huwag mo na kaming iiwasan. Sabay silang napatingin sa bata. Ginagawa ko lang yun dahil natatakot ako na baka masaktan ko kayo ng mama mo. At mabait ka na po, Papa, di ba? Hindi nyo na po uulitin ang mga pagkakamali nyo noon? Tumango si Lucian bilang sagot sa tanong ng anak nila. Pagkatapos ng pag-uusap, ay umalis na rin sila sa kumpanya para puntahan ang ina ni Lucian. Masaya sila nitong sinalubong. Napansin niyang hindi na ito nanghihina. Okay na kayong dalawa? Nagtinginan sila ng anak nito pero wala namang naisagot. Tingin ko po, Lola, okay na po. Na dapat lang dahil kasal pa rin kayong dalawa. Gulat silang napatingin ng lalaki sa mama nito, lalo na siya. What do you mean, Ma? Pumunta dito ang anak ng abogadong pinag-ayos mo noon ang annulment papers nyo. Namatay daw ang kanyang ama bago maisaayos yon. Kaya hindi ibig sabihin ay di pa nawawalang bisa ang kasal yung dalawa. Mag-asawa pa rin kayo. Paliwanag nito. At para makapag-usap silang dalawa,
ay hiniram na muna nito ang apo. I didn't know that. Ito ang nagsimula ng usapan. So all this time, mag-asawa pa rin tayong dalawa? At wala akong kwentang asawa. Mabuti alam mo. Sinamahan niyo yun ng tawa. But, can you give me another chance? Nagkatitigan silang dalawa. Gusto kong buuin ang pamilya natin. And if you're not ready, I can wait. Kahit gaano pa katagal. Basta kasama ko kayo ng anak natin. Hinawakan nito ang mga kamay niya habang sa kanya pa rin ang tingin. I love you, Elise. And I was such a fool for hurting you. Dahil lang sa paghihiganti ko. Binawi niya ang kamay dito at tinalikuran si Lucian. Pero pagtalikod niya ay napahawak siya sa dibdib dahil sa mabilis na tibok ng kanyang puso na animoy lalabas na yun sa kanyang dibdib. Si Lucian naman ay naiwan na pinapangako sa kanyang sarili na hindi siya susuko. Hindi niya susukuan ang asawa niya. Sa hapag ay tahimik silang dalawa. Tanging maglola lamang ang nag-uusap habang sila ni Elise ay halatang ilang na ilang sa isa't isa. Pero nagulat na lang sila nang biglang tumayo si Elise. Tumakbo ito papunta sa may lababo. Sumunod naman ang mama niya. Sabay din na bumalik ang dalawa. Wait, are you pregnant, Iha? Bakas ang labis-labis na kasiyahan sa boses nito. Napatingin si Elise sa kanya. I think she is, Mom. Aniya, nagtatalon tuloy ang maglola habang siya ay mabilis na lumapit kay Elise. Niyakap niya ito. Babawi ako sa iyo, wife. Kahit na araw-araw pa, babawi ako sa iyo. Aniya habang yakap-yakap ito. May choice pa ba ako? May laman na ulit? Natawa na lang siya sa sinabi nito. Sa kawalang hiyang-hiyang, hinagka ng asawa sa harapan ng maglola. Muli silang nagpakasal ni Elise. Pero ang asawa niya ay di nakalimot. Naroon sa kasal nila ang mga taong naging parte ng buhay nito noong nahihirapan ito. Ang naging kaibigan nito na si Camille, ang nakatira sa katabing apartment at ang may-ari ng apartment. Pero bago sila magpakasal muli, ay syempre, dinalaw muna nila ang mga mahal nilang na mayapa. Pareho nga silang humingi ng tawad. Siya sa mga magulang ni Elise dahil sa pananakit niya sa anak nila. Habang si Elise ay sa papa niya dahil sa nagawa ng daddy nito. Kasabay noon ang pangako niya na hindi niya nahahayaan pang masaktan ng kanyang asawa. At gaya ng sabi ni Lucian sa kanya, bumawi nga sa kanya ang asawa. Pinagsilbihan siya nito na puno ng pagmamahal at naging mabuti itong ama sa mga anak nila at asawa naman sa kanya. Dahil ang dating Lucian na kinamumuhian niya ay wala na. Dahil ang natira na